Pakiulit yung tanong para ma-record. Nasa fifth dimension. Agree ba kayo na? Na ang souls under the altar ay nasa fifth dimension. Hindi, wala akong nakukunan nito. Wala akong nakunan yan. Ha? Kung narinig ko yung Brother Francis, bakit ko i-special revelation? Nagkakasalan na ako. Ito talaga yung souls under the altar. Ako talaga, fifth dimension. Yan talagang pundasyon ko. Pero nung nakita ko, hindi pala fifth dimension. Fifth dimension? Matagal ko na nilalatag yan na fifth dimension ang pundasyon ko. Pero, yung souls under the altar, nasa fifth dimension ba talaga? That is the question. Hindi, extension. Mali naman to. Oo nga. Ang ating alam dyan, yung fifth seal is nasa fifth dimension. Sabi ni Soriano, under ba sa langit? Diba? Under ba? Ibig sabihin, Under ba sa langit? ang aking unawa dati, ang souls under the altar, nandoon sa Nasa siyo. limang dimension. Oo. Pero, eto ang akin. Lahat naman tayo dati, pero ako, ay hindi na ako doon. So, nagkakasabahan. Oh. Nag-progress. And when he had opened the fifth seal under the altar, the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which beheld. Walang sinabing fifth dimension. Wala rin 6. I think Ang talata yan. 6. So, Then, and he Revelation 6. cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, those not judge and avenge our blood of them that will on the earth. Victory, wala sa earth. Hindi, nasa earth. Sa earth. So, kailan mo kami, Panginoon, ipag-iigante. Oo. So, maliwanag, dito, walang sinasabing the fifth dimension. Pero, I believe, na ginawa nilang pattern, ang first seal, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Ang sound, ginawa nilang dimension. Kanyo? Pinaturn lang nila, pero hindi talaga yung tip na ito, hindi siya dimension. Nakuha nyo? Proceed. Hindi talaga dimension. Tinight in shadow lang nila doon sa field. Diba? Ngayon, pag sinabing altar, nasaan ba yung altar? Diba? Kung nakita nyo yung aking latag, nung nilatag ko yung dimensional, yung paraiso, this is the paradise, and this paradise, nandito yung soul, and this is, ito yung fifth, dito soul of freedom. Article pa rin kanya.
Sol, and Preton. Gusto rin marinig si Valer ko lang kung Now, itong souls na ito is under ito ng 6 dimension. Diba? Okay. So, isa itong napagpapatunay na ang source of presence nandoon yung 5th dimension. Ito ang tinatawag ng dimension. Kulungan ng mga kaluluwa na hahatulang para doon sa judgment, doon sa lake of fire. So, kaya nagpatunay na pinakita doon kay John sa Revelation chapter 20, sabi ng gano'n, and I saw the throne, nakita throne, and they sat upon them, and judgment was given into them. And I saw the souls, nakita niyo yung mga kaluluwa, and I saw the souls of them that were beheaded, putulang ulo. So itong mga nag-beheaded, hindi na ito haharap sa hatol eh. Beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast. Hindi ito yung mga sumamba sa mga hayop eh. Itong mga napugutan ng ulo. Kumbaga ito nangamatay sa salita ng Diyos. Nangamatay ito sa pamamagitan sa pagtestimony nila kay Kristo. Kaya sila pinugutan ako. Oo. Had not worshipped the beast, neither the image, neither had received mark upon their foreheads. Hindi ito na nga may mark of the beast. And their hands and their life and reign with Christ 1,000 years. Ibig sabihin, itong Revelation chapter 6 verse 9 and 10 and Revelation chapter 20 verse 4, konektado sila. Ito ngayon, nandun sila ngayon sa tinatawag na soul under the altar. So yung soul under the altar, hindi doon nakalukit, hindi siya nakalukit doon sa kundi nandun siya sa 6th dimension. Kailangan yung 6th dimension, dalawang bahagi. Yung soul under the altar and the paradise. Kailangan itong mga kaluluwa ito ng mga pugutan, hindi lang dadaanan sa paghatol. Kita nyo? Hindi na ito dadaan sa paghatol. Kailangan hindi sila pwedeng makapasok muna sa paraiso. Why? If you remember in 1 Corinthians chapter 15, may sinasabi ito, the mystery, the blood, flesh and blood cannot inherit, kasi doon yung dugo nila, mayroong pag-iiganti. Yung ano nila, mayroong pag-iiganti, kaya hindi sila makakapasok muna sa paraiso pansamantala pag nandito muna sila sa kanila. Nasa soul under the altar sila. Wala sa tip. Wala sila. Kasi yung tip, ito yung tinatawag na underworld. Yung underworld, Underground. yung underworld na ito yung lugar ng mga demon. Nandun yung mga kaluluwa na namatay niya. Mga demons ito. Ayan yung mga kaluluwa. Kita nyo? Yung demons na ito, nasa yung lugar, nasa ilalim ito ng ano. Nasa 5th dimension ito. Ito yung lugar ng mga demonyo na itatapon sa lake of fire. Na sinasabi ito sa 1 Peter, matay mo nga, sa 2 Peter,
chapter 2, verse 1. Pakibasa sa scripture. Teka. Tingnan natin sa ano, no? 2 Peter chapter 2, verse 1. At siya ay ito? But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who bring Hanggang 6. shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring out upon themselves deep destruction. Verse 2, and many shall follow their pernicious way, by reason of whom the way of truth shall be evil. Hindi ata 2 Peter, ay, Second 4. Sa 4 na verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into kingdom of darkness to be reserved unto judgment. Okay, to be reserved, ano? To be reserved for judgment. Delivered them into chains of darkness. To be reserved for into judgment. Ibig sabihin, nasa kulungan talaga sila ng kadiliman. Kung nasaan yung mga demons na nakakulong, nandun din ito yung mga kaluluwa na itatapos sa dagat-dagatan ng apoy. Revelation chapter. Diba? Yan sabi niya, no? Sabi niya dito, binaw eh. But cast them down. Saan ba yung down? Siyempre, nasa yung underworld. Nasa ilalim eh. Down. Diba, oh? But cast them down to hell. Hindi naman sa taas ang tapo, kundi sa baba. And deliver them into chains of darkness. Nasa, to be reserved unto judgment. Ang lino, ano? Okay. 1 Peter chapter 3, verse 9. Tingnan natin din. Mayroon din pinakita. Peter, joke lang namin. 2 Peter chapter 3, verse 9. Your time is up. 9. No, under Go evil for the evil. Second Peter. Railing for the... okay. 2 Peter ito. 3:9. 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to us, usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Okay. Tumayo ka na. Sandali lang, Hindi. Pagpakita ko lang, hindi siguro doon nakaano ko lang. Okay. So, ipinakikita ko dito na yung underworld na ito is part Related ito ng yung 5 topic mo, no? dimension, ano? 5 So, walang dimension. putol. So, ibig sabihin, pag sinabi mo cast down, diba? Pag sinabi mo cast Ikaw down, na linaw eh. magputol. Na nasa ilalim siya ng Dali, agawin mo na. lupang ito. Pag maaga-agaw mo, ikaw Okay. makikita. Naalala Pag niyo ba? matagal na makagaw. Okay, naalala niyo ba nung itinapos si Satanas? Saan tinapos si Satanas? Diba dito sa earth? Pero dito sa earth ito, mayroon pa pinakaano na kulungan talaga ng Mga kaluluwa. kaluluwa. Itatanong sa'yo mamaya. O, diba? So, ibig sabihin ko, yung underworld na ito, yung fifth dimension nito, hindi ka sasabi. Underworld. Ito yung kulungan ng mga demonyo talaga. So, it means to say, the soul under the altar is not belong to the fifth dimension. It's under also the under the Okay, paradise. pasok. Dali. Hindi. Move na, dali. Satan's Kingdom. Salita ka na. Pwede. Ako na. Ako na. Ang panahon ngayon, yung Satan's Kingdom, underworld. Sige, salita na, Berminan. Anong tawag doon? Okay na, go. Waterworld. This is the word. Huwag This niyo is the word. Under this word, ito is panahon nyo, waterworld. Gusto mo ba marinig This is the word. Under this word is the fifth dimension.
Tagal na hindi nag-share ng ano eh. Ganito eh. Na-miss ko rin. Kasi, doon ako sa doon sa Souls Under the Altar pinag-usapan sabihin ko lang yung unawa ni Brother Jerry sa kanya. Yung Jerry Barcenas na nakinig ko nung pinapik dito before na sabi niya, paano yung Souls Under the Altar? Ito yung ginawa niya. Ito yung righteous, dito yung tormented day and night. Sabi ko, nasa ng Souls Under the Altar? Nandito. Ito yung Souls Under the Altar. Kasi under eh. Pag sinabi under, nasa ilalim. So, this is Paradise of God. Portion. Ito yung unawa ko dati. Pero this is, nasa earth to Kasi bakit? Mga kapatid, yung Gehenna, Lakihan mo para mabasa. Lakihan mo. Hades, Tartarus. Ito lang naman yun eh. Bakit pwede? Walang underworld sa Bible. Pero merong bottomless pit. Yun nga sinasabing cast down to the chambers. Cast down to the gate. Yung bottomless pit, yan mismo yung Tartarus. Sa akin ang tawag dito ng ibang term doon sa Book of Revelation, abyss. Ang pinag-usapan natin dyan, dimension eh. Three part of yan na yan eh. Sinasabi mo, three part of that. Ang usapan dito, wala ring dimension sa Bible, wala ring klase ng hell nakalagay. Pero gusto natin i-point out. Ilagay muna natin sa atin to, sa atin naman muna to. Yung Gehenna, ang Gehenna, ito yung dito yung sunugan. Alam natin yan Ito yung antas na pag-iral. Kulungan. Ito yung kulungan. Nasaan yung mga demonyong matitindi? Ngayon, nandun sa Tartarus. Ngayon, ito yung tanong ko Ito yung nabago ng kaisipan sa akin. Nasaan ang mga nangamatay kay Kristo ngayon? Yung patay na banal, na bride, babangon sa huling araw. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 17 nakalagay doon, tayong mga buhay, hindi mga uunan sa mga patay. Nasaan yung patay? Nasaan sila? Ang sagot sa akin ni Brother Renato, nasa langit. Kasi sabi niya, kasi ang aral ng bride body, yung representation nila, tatagpuin yan. Mabubuhay yung body, tapos mag-produce yan sa gitna. Ganun ang resurrection nila. Sabi ko, ibig sabihin, yung katawan natin doon, kukunin natin, ibibigay natin. Magiging celestial body ka na. Nakasabit pala. Yung nakasabit na, pipitasin mo daw isa-isa. Ganun na mga... Bakit mo, basa ka yan. Nakasabit lang doon, kukunin mo. Ibibigay mo na. Yung the devil, kahit ito, punta na ako doon sa nasaan yung mga patay, sabi ng Bible. Ang mga buhay ay hindi mauuna sa mga nangamatay. Patay yun, nasa dimension dimension is tutukoy pa ba? Dimension. Anong dimension ng Hades? 5th dimension yan. Nasaan ang dimension ng Tartarus? Yung tools ang sinasabi ko, yung fifth dimension, tama yung sinasabi ko. Na yung mga sort of, yung mga prison Oo. Ngayon, anong dimension ng Tartarus? Anong dimension ng Gehenna? Ang sagot ko, ito, nandun rin sa pit. Bakit? Kasi, hindi mo pwedeng pagala-gala yung kaluluwa. May lugar lang yun. Kaya sabi ng, may talata yan Ang tawag dyan, daigdig ng mga patay. Daigdig mo, hindi sila pwedeng gumagala-gala. Pwede pagala-gala mo, Diyos.
may paglalagala, sabi ni Balifan, sino yung titigtan? Huwag yung pagkalagala. Para kumain yung yung mga buhay yung iba. First Timothy at Thessalonica, nakalagay doon, yung mga buhay, di mauuna sa mga nangamatay. Dahil yung mga nangamatay, bubuhayin, mauuna sa buhay. Tapos sabay-sabay tayo aakyat. 4:15. Sabay-sabay yung buhay sa kapatay aakyat. So ngayon, Resurrection naman. punta na ako dun sa ano. Ito yung dati kong unawa, Brother Freddy. Ang isip ko, ang nangamatay kay Kristo ay nasa Tartarus pa rin. Ano bang Tartarus? Yun yung binanggit ko kanina. Yung everlasting, yung chain of darkness, nandun sila. Nakakulong sila. May pelikula na, tawag dito, ano ba yung pelikula? God of the Titans? Clash of the Titans? Rap, hindi ko na alam yun. Nung pinakawalan yung mga, kwento ko lang, nakakulong sila doon na matitindi yun. Nung pinakawalan, matindi, super, talaga, gods talaga eh. Pagka pinampas yung talagang patay agad. Kasi, sa Greek kasi, alam nila, sa Greek Greek yun eh. Alam nila, ang meaning ng hell, may tatlong klase talaga sa Greek na meaning ng hell. Ito na nga, yun yung Gehenna. Hades, Tartarus. Yan ang meaning sa kanila ng hell, pag sa Greek word Ngayon, itong Tartarus, masasabi ko, ang nangamatay kay Kristo ngayon wala dyan. Pero nasa dimension sila ng faith. Wala si Hades eh. Wala nang problema yung sinasabi mo eh. Part of dimension ang sinasabi ko. Kailangan pinag-uusapan natin yan. Yung souls under the Tutukuyin ko na, location na. belong the fifth dimension. Ito na, brother, Kasi yung Revelation chapter 9, verse, galing sila sa bottom left. Hindi sipin, nasa ilalim talaga sila ng lupa. Pakinggan mo muna ako. Lumabas siya eh, di ba sa bottom left ng bottom left? Pakinggan mo muna ako. Oo, patayin mo sa 9. Pakinggan mo muna ako. Dahil kasi nga. Sabi ko, ang sabi ko, Bumabas. ito muna sa ko. Pagdindan, yung fifth dimension, yung nangamatay kay Kristo ngayon, nasa sixth dimension na ba sila? Sagot ko, hindi agad. Hindi pa. Nandun lang sila sa condition na 6. Yung kanilang pakiramdam, 6 na. Pero wala pa sila mismo doon. Pero hindi sila pwedeng nandun agad, tapos bababa ulit. Saka kunin yung kabuhayan. Nasa sixth dimension na, wala pa sila sa paraiso. Nasa sixth dimension na kasi sixth dimension is paradise eh. Pero hindi pa sila makapasok sa sixth dimension kasi hindi pa bumabas-bas yung Kristo. Ito muna, ito yung sagot ko. Hindi tayo Kailangan muna magana sa pagbaba ng Kristo, saka lang sila mareresurrect. Patungo doon sa sixth dimension, sa paradise. Location ang tinutukoy ko, hindi na dimension. Yun nga yung sinasabi ko, dimension. Ito yung sagot ko. Nasaan nga ang mga patay kay Kristo ngayon? Lokasyon ang tinutukoy ko Is under also the Yung soul nila yung soul. Yung soul ng mga Hudyo, hindi iba sa soul ng Hintil. Parehas lang na pinalalagyan yun. Kasama-sama doon yun. Ngayon, nasaan nga? Nasa six pa rin sila. Huwag mo sabihin sa akin, dimension yan eh. Nasa ang lugar? Geographical na tinutukoy ko. Sasagutin ko nga sa akin eh. Sasagot ko, wala rin sa earth. Sabi ko naman. Ay, hindi. Nasa Earth. Ako, wala sa Earth. At wala rin sa Highway. Sabi kasi ng Exodus. Wala pa sa paraiso. Sabi kasi ng Exodus. Sabi Sasabihin ko sa'yo, yung mga anak ko, puta rin sa ulo, wala pa sa paraiso. Wala sa earth? Nasa earth. Sabi ng Exodus, pwede ko nga yung sinasabi ko noon pa eh. Yung mga pinawala talaga sila sa paraiso, pero nakakaranas sila ng paraiso sa kinalalagyan nila. Nasa earth. Eh tayo nga dito, nakakaranas tayo ng paraiso eh. Ang condition. Wala ko tayo doon eh. Yung kanilang kalagayan dyan, yung kanilang nararamdaman, naranasan nila, pakiramdam nila, sixth dimension na. Pero yung mismo, yung kaluluwa na namatay kay Kristo, nasaan? Nakaramdam lang. Namatay kay Kristo? Nasa ilalim lang ng artal. Nasa ano na? Nasa pilang artal.
Alam ba yung altar? Ito, tanongin ko, nasaan ang altar? Yun, ang tama. May nasaan ang altar? Wala rin yan sa 6. Ako, Brad, Yung altar, nandun yung the voice of God na naan. Napaka-general mo sumagot eh. Saktuhin mo, diretsuhin mo. Ang sagot ko, wala sa earth, wala dito sa taas. Ngayon nasa sila, another dimension. Yan ang sinasabi niya. Kasi hindi ko pwedeng lagay na sa Tartaros sa earth Kasi pag linagay ko sila sa earth sa Tartaros, hindi naman sila makasalanan. They are the bride of Jesus Christ. Special sila sa Panginoon. Ilalagay ng Panginoon na. Sa Bible, nasa puso. Oo, sa puso. Pasto. Ano yun? Yun ang tinatawag na bosom o bosom, ang Abraham bosom. Yung bosom na yan, sa Pero earth yung Abraham dimension. bosom na yan, hindi pa yan ang part ng paraiso. Hindi ko siya matawag na 5th or 6th. Pero yung condition niya nandun, pero nandun siya sa dimension na 5 kasi nga, patay pa sila. Okay, kunti lang ako. Patay pa sila yung kanilang Nung katawan, tinatanaw wala ni pa nasa Abraham, nakikita niya sa malayo eh. Hindi, malapit lang. Malayo eh, Ako sabi na niya nga malayo eh. president. Pero nasa, ano siya, nasa Abraham bosom. Nakikita niya yung paraiso, nasa malayo pa. Hindi nila nakikita ang malayo yung paraiso. Nararanasan nila yung paraiso noon. Nakuha mo. Yun ang sabi ng Bible. Hindi wala, kahit wala, basahin mo dyan, walang sinabing nakikita nila. Ang nakakakita, yung yaman. Pero yung nararanasan niya, ni Lazaro, mismong kondisyon ng paraiso. Pero magkaano lang sila? Kailangan doon ng siyo. Dinagawin ng siyo. Malapit lang eh. Nag-uusap nga. Nag-uusap lang eh. Ay, isugo mo nga. Sabi nung mayaman, Mang Abraham, pwede mo bang isugo yung kapatid niya? Nagsugo ng propeta. Pinasa si Abraham. Kasama niya yung Lazarus. Malayo ba yun? Kinakausap ka ng mayaman yung si Amang Abraham. Tanong, nasaan nga yung soul? Nang namatay kay Kristo, sin. Okay, basta. Barmian, ito yung sabi ni Scripture. Verse chapter 16, verse 23. And he lift up his eyes. Tumingin siya sa taas. Parang si Cristo din eh. Being a tormented, is Abraham a part of Malayo. and Lazarus in his bosom. Okay. Kita mo? Diretsuhin mo. Huwag mo putulin. Kausap niya si Abraham. Nasa malayo. Kaya nga eh, tagalogin natin. Huwag mo putulin yung talata. Anong Kasi hindi niya mahawakan. Malayo eh. Block 16. Ang parang eh, napakalayo ko eh. Nakikita niyo yung ano eh. Hindi mahawakan. Malayo. Tapos sabi niya, when I lift up, sabi niya sa taas. Eh, kaso nagkikita eh. Ang espiritu kasi iba yung human. Ang spirit, Huwag mo putulin yung talata. Kinausap nga niya si Abraham eh. Malayo ba malapit? Yung, Kinausap niya si Abraham. Malayo malapit. okay. Kinausap eh. Basahin mo dyan. Kinausap eh. Inausap, ang tormented na mayaman, kinakausap ni Abraham. Kinausap. Malayo malapit. Ha? Nasa malayo kasi nandun siya yung isa eh. Ang lingwahe ng Biblia, huwag mong igaya sa lingwahe ng tao ngayon. Hindi ganun. Pag sinabi, he lifted up his eye, that is figure of speech na pagpapakita. Isang di pa lang, hindi isang. Hindi maabot na Pwede nakaganyan doon sa taas. Doon sa taas, I lifted up my eyes. Doon sa Okay, ganito yan. Hindi ganun eh. Let's go to the Gusto ko lang munang basahin natin yung spirit kasi ganito. Halimbawa lang sa spirit, spiritual word, spirit word ako. Nakikita ko yung dimension, di ba? 23. Hindi, ibig mo sabihin magkaiba na. Ngayon, hindi natin nakita kasi we are unlimited. Oo, pero pag namatay ng kuwari si Cristo, nakikita niyo yung ibang lugar. Pwede pwede basahin pa. Oo, kasi wala yung pinag-usapan natin yung supernatural eyes. Mayroon ng isang mayaman at siya ay nagdaramit ng kulubes maselang nino. Araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, libos ng mga sugat at inilalagay sa kaniyang pintuan. At naghahanap ng mapakain ng mga mungo na nangahuhulog mula sa dula kaya Bagay ako, sige, ang babasa nga yung Bible.
Abraham sino man. Malapit, oh. Wala yung nagkakaiba. Wait lang, basahin natin. Katagalan ng mapakain. Nakahain ka sa atin ng time Mula sa dulang ng mayaman. O at tumapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya itinanda ng mga anghel at sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay ininiya ang kanyang mga mata. Father Freddy, sa Hades na mga pagdurusa. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay ininingin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. Okay, malayo daw. At si Lazaro ay nasa kanyang sinusunan. At siya sumigaw at sinabi, Sigaw pala eh. Amang Abraham, maawa ka sa Ayan, akin ayan. at tubuin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. At palamigin ang aking dila sapagkat nanghihirap ako sa alab na ito. Na dapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro ay gayon ding paraan ay masasamang bagay. Na dapat ngayon ay iniaaling siya rin ikaw ay nasa kahirapan. Kaya nasa kahirapan yung... Bakit kailangan sumigaw kung malapit lang? That's figure of speech. Pwede bang nahihirapan siya kaya siya napasigaw? Hindi ano yun eh. Hindi yung katulad ng lingwahe natin ngayon, na malayo na ano. Lingwahe ng Bible kasi iba. Lingwahe ng ganyan. Dahil sa pagpapakita yung paglalarawan yun, ng pagkakaiba ng kalagayan. Iniwala ko dyan. Okay. Ito ba namin na? Okay, sandali lang. So, si Brother Bernamo, nagsasalita siya. Nagsasalita yung sabi niya. Lumapit ka. Sabi Malayo niya. ka, pero Sabi niya ni Barber, thou sit the Lord. Pero, Jesus Christ is the seventh generation. And God is the seventh generation. Nung sasabi niya thou sit the Lord, hindi ibig sabihin na Diyos nandito sa earth. Sabi ni Cristo, Tapos na yung oras mo. Burahin mo na yan. Barahin mo na. Hindi ako Hindi ako makasalita.